Lakasan natin ang boses natin. Hello! Live na po tayo. Live. May boses ba tayo? May boses po ba tayo? Hello! Live na po tayo. Hello! Hello! Pag-usapan po natin ang ating katauhan. May boses ba tayo? Ate Sheena. Yan na si Ate Sheena, si Ate Naknami. Nandiyan na. Opo, meron. Alright, let's go. Tuloy natin ating share. Yung napakarami natin dapat malaman. Kapag tumigil tayo ng kahahalungkat, marahil ay manghihinayang tayo pag nalaman natin na napaka-powerful pala ng mga kaalaman na ito. Punta tayo sa Revelation chapter 1. Aklat ng Revelation chapter 1, meron tayong dapat masilip. Chapter 1 of Revelation, verse 4. Babasahin ko po sa King James. Ngunit, kung maipasa niyo po sa Tagalog, basahin ko sa King James mula sa verse 4 hanggang verse 8. Revelation chapter 1. John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. 7 spirits, guys. Kailangan natin ma-take up sana ito. 7 spirits. Verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, first born from the dead. Ibig sabihin, kapatid, first na born again. Si Jesus Christ. Woohoo! Sarap ito at pag-aralan. Firstborn from the dead, or first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Gusto ko ma-pick up ninyo. Prince of the kings of the earth. Pag sinabing prince, siya po ang simula ng mga hari na nasa lupa. Pag sinabing prince, beginning, simula. Prince of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Verse 6. And then yung prince of the kings. And has made us kings. Who is the prince of the kings? Sino ang simula? The firstborn, the first begotten of the dead. Guys, please, take note. And has made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Verse 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. And all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so. Amen. Verse 8. Sabi ng Prince of the Kings of the earth, the first begotten from the dead, I am Alpha and Omega, the beginning and
the ending. Saith the Lord, which is, and it was, and which is to come, the Almighty. Hallelujah. Father Almighty, everlasting Father, Abba, salamat. At ibubuhos mo ang kaalam ngayon na hindi pa namin natanggap noon. At ang lahat ng nakikinig at nakikinabang, Ama, dahil ibubuhos mo ang karunungan mo. Simula ng kaalaman kung sino kami at sino ka ayon sa amin at ayon sa iyo. Salamat, Abba, Daddy. We bless you. Indeed. At alam namin, mahal ka namin. Mahal ka namin. Dahil ikaw ay kami. At kami ay ikaw. Salamat po. We honor you. Because you are our life. We glorify you. Because we can give you all the glory. For you have given us your glory. And this glory shall be displayed from henceforth. Because ang tunay na katawan ay mahayag si Kristo Jesus. Thank you, Father Almighty. Salamat. At ang hinanda mo bago palalangin ng sanglibutan ay hindi man bigla, unti-unti mong binubusan ngayon. Thank you again sa pangalan namin katuwiran ang kapuspusan mo, Ama. In Jesus' righteous name. Amen. Angels of God will dispatch you again, guys. Go forth in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. We bless you. Angels of God. Now, gusto ko pong makita ninyo, iwan ko na i-post ninyo sa Tagalog. Tingnan natin. Gusto ko makita natin ito. Dito basahin natin pinost ng opisina. Verse 5. Sabi niya dito sa Tagalog, unto him, sabi niya, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay. I want you to understand, guys, that walang simula ang kings and priests unto God until and unless dahil bumangon mula sa patay. Si Jesus Christ, the first begotten of the dead, or firstborn from the dead, ang unang born again. Kaya siyang Prince of the Kings of the Earth. Siyang simula. Siyang huling Adan at may lahi siya. Gusto ko maunawa natin. Hindi ka pwedeng ma-born again kung hindi ka muna mamatay. At hindi ka pwedeng ma-born again kung hindi ka espiritu na pinanganak na noon at may katawan. Kung manawa ninyo kayo ng katawang taong Diyos para mamatay ang katawan, mamatay ang espiritu at bumangon ulit. Sa pagbangon niya, dinala niya ikaw at ako. Sa kamatayan niya, dinala niya ikaw at ako. So sa pananampalataya, by the word of God, He begot us. Being born again by incorruptible word. Mahalaga kasi maunawa natin ito, guys, kasi walang tunay na born again nang hindi muna siyang sa espiritu
binuhay na maguli sa Espiritu. So gusto ko dito parang maunawanan natin na si Kristo talaga namatay katawan. At namatay din ang kanyang Espiritu. Kaya sinabi, Christ was risen from the dead by the Father. At kung ano ang ginamit ng Ama na kapangyarihan para buhayin si Kristo Jesus na Espiritu, yan ang binigay niya sa akin. Ang kapangyarihan niya. Dahil doon, siyang simula, Prince of the Kings of the Earth. So kung siyang simula, at siyang panganay ng kapatiran, at siyang unang born again, at prinsipe o simula ng mga hari sa lupa, hindi ba na itong mga kings and priests unto God ay hindi hiwalay sa Kanya? Hindi ba na ang kings and priests unto God ay bahagi niya dahil siya ang simula? At mga prince and kings of the earth na ito ay dapat mga bumangon kasama niya bilang espiritu. Ibig sabihin, ikaw at ako, espiritu na natin, katulad ni Kristo, namatay, na buhay na maguli, yun yung sinasabing born again. Kasi mahalaga itong maunawa natin, dahil napakarami po sa atin na nagtataka, bakit nangyari ito? Wala namang kasalanan itong mga batang ito, ba't namatay? God is good. Hindi ba God is good? Mabuti ang Diyos, di ba? Sabi natin palagi, God is good all the time. Totoo. Ngunit dahil siya ay God is good, siya ay good, hindi siya pwedeng maging bad. Gusto ko marinig natin ito. Dahil siya ay good, ang sinasabing good, never po na kanyang kontrahin ang kanyang sinabi. Kaya siya good. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Isang halimbawa. Way back, I cannot remember. Habang nagpipreach tayo sa radyo, dito sa Fort Bonifacio, Krami, ang harap niya, no? Kapaginaldo. Meron niyang military station, radio station. Binigyan tayo ng regalo na mag-preach ng 30 minutes. Libre. Okay? Habang nagpipreach tayo, nagpapioneer tayo dati ng church dyan somewhere. May nag-text. Sabi niya, Pastor, nanghihingalo na itong si Toto. Pakipray naman. So, nang mabasa ko, nagpipreach na ako sa radyo. Siguro mga naka-5 minuto na ako. May 25 minutes pa ako siguro, 20 minutes. In a way, tumigil tayo nag-preach, nag-pray tayo. Nag-rebuke tayo ng spirit of death kasi sabi sa text, nanghihingalo na. Kamadalit sabi, wala nang mensahe, natapos ang preaching, takbo kami sa Makati Medical. Pagdating doon, may mala nangyari ng bata pala patay na habang nagpipray tayo kasi ang text naman matagal minsan dumating. Minuto rin eh. So, nabuhay pala yung bata. Okay, so tuwa tayo. Gastusan natin ng konti para mabilang na makasiyahan natin na nabuhay siya uli. Regalo sa bata. Mga 8 years old yata yung bata o 9. So, God is good.
Di ba? Very good. After 2 weeks yata, umuwi sila sa Bisaya, sa Negros. Hindi ko naman alam. 2 weeks sila doon, o 3 linggo yata, 3 linggo sila doon. Nabalitaan namin, namatay ang bata. God is good. Yes, God is very good. Kaya lang, ang kabutihan niya ay hindi niya pwede talaga kontrahin ang sinabi niya. Sinabi niya, sinulat ko din sa Bible ko, sa Leviticus, at marami pa. Marami ng talata na huwag kayo lumapit sa mga espiritista. Sa oras na ginawa nyo yan, mag-apoy ang galit ng Diyos. Dinala nila sa magtatawas albulal. Namatay ang bata. God is good. One of His goodness is that He cannot go against His word. Yan, pakinggan natin. Please. 3 kapatid ko, mga babae. Ang una, wala pang 2 taon namatay. Ang dalawa, sabay namatay sa isang araw. 2 taon mahigit ang isa, 3 buwan mahigit ang isa. Ang tataka ako, bakit? May Diyos ba? Mapagmahal ba talaga Diyos? Wala namang kasalanan, mga kapatid ko. Pwede mamatay. Bakit? Ang lolo namin ay espiritista. Ang nanay ko noon ay espiritista din. Ayaw iwanan. So guys, dapat natin pag-aralan ano ang spirit realm, ano ang mundo ng espiritu. Ano ang kaibahan ng mundong espiritual sa mundong pisikal? Bakit kailangan natin alamin? Dahil ikaw at ako, kapatid, ay mula sa mundo ng espiritu. Ito ang ating alam dito. Ang ating paksa, Kings unto God, Part 2. Gusto ko magnawa natin. Dito sa binasa natin sa Revelation, tanda natin na ang firstborn from the dead na si Jesus Christ. Hindi siya dead. Nakataon lang. Natulog talaga ng Espiritu. Siya ang simula ng mga hari sa lupa. Ikaw at ako. Kung siya ang simula, at sinabi sa verse 8, na siya ay the Almighty. Ibig sabihin si Jesus Christ ngayon ay isa na ng Almighty God. At kung siya ang simula ng mga hari sa lupa, ibig sabihin ikaw at siya magkarugtong iisa. Nakuha niyo po? Kasi kailangan i-establish natin ito bago tayo pumunta sa sunod natin verse.
Ano ang katauhan at ugali ng mga hari o kings unto God na ikaw at ko? Why do we have, bakit tayo magdodominate, nakapag-dominate, nakapag-subdue, nakapaghari sa mundo? Punta tayo sa aklat ng Kawikaan. Proverbs. Proverbs 25. Para di po tayo magtaka, bakit nangyayari ito? Bakit po katulad ng mga kapatid ko? Bakit po? Bakit? Ang nanay ko parang mabaliw. Sa tagal na paghahabol, ang tatay ko ng babae, umabot kami ng labing isang lalaki. Namatay pa rin ang mga babae. Bakit? Wala naman silang kasalanan. Mga paslit sila. So parang hindi na tayo magtaka balang araw. At maiwasan itong spirit of death na matapin. Okay? Proverbs 25. Kawikaan 25. Ano ang hari? Sino ang hari? Proverbs. Kawikaan po 25. Verse 2. Yan na tayo agad. Si King Hezekiah ang kumopya dito at sinulat. Proverbs of Solomon. Verse 2. It is the glory of God to conceal a thing. But the honor of kings is to search out a matter. Sa English Standard Version, it is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out. May glory of kings. Gusto ko makita natin, bakit it is the glory of God? Bakit kaluwalhatian ng Diyos na itago niya mga bagay? Bakit kaluwalhatian ng Diyos? Tinago na niya kaluwalhatian ng mga bagay. Ngunit kaluwalhatian tao, honor ng mga hari, na halungkatin ng mga bagay. Gusto ko makita natin ang nag-conceal na nagtago ay Diyos. Kahit sinong matalino, genius, siyentipiko pa man, pag ang mga bagay ay tinago ng Diyos, wala kang kakayanan. Halungkatin. Kapag Diyos ang nagtago, nag-conceal, walang sino magtao na pwedeng mahanap ito. Ngunit ang hari, nahahanap niya. Sa makatuwid, ito pinag-uusapan natin, kings unto God, ay nasa uri, nasa class ng God. Kaya kaya niyang halungkatin ang ginago ng Diyos. Pag Diyos ang nagtago, ka-level lang niya ang kaya malungkat ito. Ang Diyos na ito ay almighty. Katastasan Diyos. I am the beginning and the ending. The Alpha and the Omega. The Almighty. Si I am the firstborn from the dead.
at prinsipe, simula ng mga hari sa lupa na ikaw at ako ay Almighty. It is the glory of this Almighty God to conceal things from the intellects. Para maging kaluwalhatian po ng Diyos pag natago niyo sa matatalino ito. Dahil ang kaluwalhatian ito ay mahuhusto sa lupa sa pag ikaw at ako na hari ng Diyos ay mahalungkat ito. Kaya sabi ng Diyos, hihiyain ko ang matatalino sa lupa. Kaya kung minsan, dahil sa ating tradisyonal na pangunawa, pag walang pinag-aralan ng isang tao o Kristiyano, hindi natin ginagala. Marami na pong patunay. Hindi ko papangalanan. Nung una niya narinig ang greater truth. Isang madilim na bagyo sa kanya yun. Pero ngayon, wala po siya pinag-aralan katulad natin. Alam ko grade 4 lang, natapos niya. Pero ngayon, pakinggan mo siya. Mahihiya sa kanyang matatalino. Yan nahalungkat niya ang mga bagay ng Diyos. Diyan, kapatid, naluluwalhati ng Diyos. Kaya pag nahalungkat ng mga hari na ito ang tinago ng Diyos, alam ko ano mangyayari. Itong mga karunungan, kaalaman, na naglalang ng langit at lupa na kaalaman, kapag nahalungkat ng mga hari, alam niyo po ano nangyari. Gusto kong marinig natin ito. Please. Kasi parang ang Kristyanismo sa karamihan sa atin, parang religion na. Tingnan natin. Ano mangyayari? Dito sa Ecclesiastes chapter 8. Ecclesiastes chapter 8. Pag nahalungkat ng kings, may glory siya. Nagliliwanag siya. Pag nahukay niya ang mga bagay na ito na tinago ng Diyos sa mga matatalino. Ecclesiastes, malalaman natin. Chapter 8. Verse 1 hanggang verse 4. Basahin ko po, Ecclesiastes chapter 8, verse 1. Si Solomon din ito, kapatid. Nagsulat. Who is like the wise? Sino ang totoong wise? Sino katulad? And who knows the interpretation of a thing? A man's wisdom makes his faith shine, and the hardness of his face is changed. I say, keep the king's command because of God's oath on him. Speaking of you, galugin na natin, may na-post ba kayo niya, ate? Ecclesiastes yan. Sino ang gaya ng pantas na lalaki? Sino ang nakakaalam ng kahulugan? Sino nakakaalam ng kahulugan ng isang bagay? Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kanyang mukha
kapaliwanan, lumiliwan. At ang kanyang katigasan ng kanyang mukha ay nababago. Ipinapayo ko sa iyo, ingatan mo ang utos ng hari na siya'y dahil sa sumpa ng Diyos. Hindi sumpa sinabi eh. Oath. Merong oath. Oath of God. Sinabi mong oath, hindi naman sumpa. Pwede rin sabihin na nanumpa ang Diyos. Ng king niya ganyan. Okay, parang. So, hindi naman siya nanumpa. Manino maguli sa sarili niya. Okay? Verse, huwag kang magmadaling umalis sa kanyang harapan. Huwag kang mamalagi sa masamang bagay sapagkat kanyang ginagawa ang anumang kanyang kalulugdan. Gusto ko makita natin in verse 4. Sapagkat ang salita ng hari ay may kapangyarihan. At sino ang makapagsasabi sa kanya? Anong ginagawa mo? Kapag nahalungkat po ng hari, na-discover ng hari ang tinago ng Diyos, at siya lamang ang makadiscover nito. Siya karugtong ni Almighty, the Prince of the Kings of the Earth. Siyang simula ng mga hari sa lupa. Speaking of the born-again Christian na dideklarang hari at saserdote ng Diyos. Kapag nahalungkat mo ang karunungan na tinago ng Diyos, sabi sa verse 4, ang salita mo, makapangyarihan. Walang magsasabi sa iyo, anong ginagawa mo? Pag sinabi mo nandiyan ka sa Bulacan, pinakawalan mo ang salita mo sa Amerika, pinagagaling kita. Kapatid, walang magsasabi siya anong ginagawa mo. Bakit? Ang tinago ng Diyos, ang sikreto ng Diyos, nahalungkat mo. Bakit? Nagkatawang hari ka ng tunay mong katawan. Businessman yan. Sabi nila, hindi papatok yan. So sinabi mo, papatok yan. Papatok yan, papatok. Bakit? Hari ka. Ang salita ng hari hindi mababali. Makapangyarihan. Dahil salita na yan, salita ng Diyos na tinago sa sanglibutan. Tinago sa mata ng mga taga-sanglibutan. Ngunit nahalungkat mo. Bakit? Nahayag ang pagiging hari. Pero minsan, kung hindi pa tayo hari, ano yung tanong natin? Lord, bakit nangyari ito? Bakit ganito? Ngunit ngayon, alam na natin kung sino tayo. Tayo ang magpapapangyayari, kapatid. Kapag hindi tayo tumayo bilang hari ng Diyos, paghaharian tayo. At pinalayas sa trono. 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Sa version ni James Moffat, sa Tagalog pa ganito, ang karunungan na ito ay hindi karunungan ng tao, maging na karunungan. Hindi rin karunungan na mga
kapangyarihan na pinalayas mo sa trono. Alam mo ba, kapatid, na maging ang mga anghel excited na magiging ang revelation ng Diyos na inalungkat natin. Kaya itong mga demonyo, marami silang kailangan. Kapag naalaman natin, maging ang mga anghel, kapatid, mga anghel, excited sila. Sinulat ko sa Bible. Ephesians chapter 3 verse 10. Sabi niyo sa 1 Corinthians 2:6. Howbeit, we speak wisdom, yung pinos ni Ate Sina, among them that are perfect or mature. Mga kings ito. Nagsasalita kami sa mga kings, sa mga mature, sa mga adopted sons. Hindi mga paslit. Yet, not the wisdom of this world, nor of the princes of the world that came to naught. Sa James Moffat version, nor of the princes of this world. Ang pagkasabi doon, nor of the dethroned powers that rule this world. Bakit siya nag-rule, nag-ahari pa rin sa world na ito? Kung siya ay dethroned, kung siya ay pinalayas na sa throne. Bakit? Dahil ikaw at ako, hindi lumalakad bilang hari ng Diyos. Kaya kamukat-mukat natin bukas, Lord, ano nangyayari? Bakit? Kaya ang itong dethroned powers, mga pinalayas na sa trono ng mga hari, na naghari-harian dahil tayong mga hari na hindi alam ang ating katawan. Ang wisdom na itong pinag-aralan natin, hindi po wisdom ng mundong ito. Maging itong pinalay sa trono, hindi nila alam ito. Tingnan natin, Ephesians 3:10 para malaman natin. Ephesians 3:10 para manawa natin. Don't worry, all is well. Tingnan niyo po, verse 10, chapter 3. So that through the church, sa pamamagitan mo at pamamagitan ko, members of the body of Christ, His bones and His flesh, through the ecclesia. Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, ng church, the manifold wisdom of God, manifold, doble na karunungan ng Diyos might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. The prince of the kings of the earth. Ang simula ng mga hari sa mundong ito, the Almighty. Sa pamamagitan nila, ang hindi mahulilip na karunungan ng Diyos ay maalaman maging mga anghel. Maging ng mga rulers and authorities in the heavenly places, kapatid. Malalaman lamang nila sa pamamagitan. Eh, ikaw lang ang tanging makapaghalungkat ng tinago ng Diyos upang siya'y maluwalhati. Isang talata pa lang yun. 1 Corinthians chapter 4. Tingnan natin kung anong hari.
Unang Korinto chapter 4, verse 1. Huwag natin basta-bastahin ang ating pagiging hari, kapatid. Hindi tayo nagpipreach ng kingdom lang dito, kapatid. Pinipreach natin ang katauhan ng Diyos sa iyo at sa akin. Siya ang simula ng mga hari na ikaw at ako. Siya ang Almighty. Kung siya ang simula, siya ang firstborn, palagay ko naman, maunawaan mo siguro na isa ang puso ninyo. Iisa ang inyong iuri. My glory I will not share with another. Sabi ng Diyos sa Isaiah. Ngunit sabi ni Jesus Christ, the glory that thou hast given me, I have given them. Pag tayo mag-iisa. Dahil tayo talaga iisa. Siyang puno, tayo ang sama. Siguro naman malinaw. May tinanong tayo sa group chat natin. Nilinawin natin ngayon. This is how one should regard us as servant of Christ and steward of the mysteries of God. Steward of the mysteries of God. Anong steward? Pag-report mo. Ikaw tagapag-manage kapatid. Ng wisdom. Manifold wisdom ng Diyos. Dali kay hari. Kaya ang salita mo, makapangyarihan, kapatid. Makapangyarihan. Walang magsasabi siyo kahit sinong anghel, sino mang demonyo. Ano ginagawa mo? No. Dahil sinasabi mo, ang tinago ng Diyos ay nilahad sa iyo dahil nalungkot mo. Ang tinago niya ay kauri lamang niya na makapagalungkot. Kaya siyang simula mo bilang hari. He is the prince of the kings of the earth, the Almighty. Steward. Ano steward? Alam niyo, kumain ba kayo sa restaurant? Ang mga waiters na nagdadala ng pagkain mula doon sa kitchen, dadalhin sa lamesa mo, pwede mo sabihin sila ay steward. Na iniluto doon sa kitchen, dinala sa lamesa mo. Ganyan po ang stewards of the mysteries. Ikaw ang tagapag-alaga, tagapagdala, tagapag-manage ng hiwaga ng Diyos. Ikaw at ako. Kaya pati mga anghel nakatingin, ano kaya ang hiwaga? Ano kaya? 1 Peter 1:12. Gusto ko na makita natin natin katauhan. Idulat ko dito sa Bible. Iba talaga may Bible na ganito eh. Minsan sa electronics Bible, kaya mo yun, ang dami hiwa-hiwalay na itong Bible na ito, pero yan. Ayan nalalagas na. Pero hindi pwede ako nakalimot, nandito, nakapulat to. 1 Peter 1:12. Paano pagkasabi? Kaya kayo, pag may Bible kayo, guys, pag may revelation, sulat nyo. Sulat nyo sa Bible. It was revealed to them that they were serving not themselves, but you. In the things that have now been announced to you through those who preached the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven. Things
into which angels long to look. Whew. Kaya minsan pag may revelation ang Diyos, hindi ka makatulog, kapatid. Baliswa ka ng baliswa. Para ka nanonood ng pelikula. Kandang ganda, makukulay. Hindi ka makatulog. Dahil mo kayang bitawan. Habang kumakain ka, lalo kang nagugutom. Habang nabubusog ka, lalo kang nagugutom. Ang kamukat-mukat mo, alas 4 na pala, madaling araw. Kaya lang gumising ka ng alas 8. Dahil ang mysteries ng Diyos. Sa'yo, bilang hari, nilahan. Na ang mga anghel, sabi niya, napakatagal ng gusto makita. Pero sabihin mo sa akin, ikaw tao lamang. Likas na makasalanan. Talk to me. Sabi sa Tagalog sa Port niya, Kusina, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili. Hindi sa kanang inyo. Pinakasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon binalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsisipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na mga bagay na ito dinanasang mamasdan ng mga anghel. Tapos sabihin mo sa akin, ikaw ay tao lang. No. Ikaw ay hari, kapatid. Hindi ka hari na tao lang. Hari ka ng Diyos. Siya ang simula mo. He's the prince of the kings of the earth. Now, nakita mo kung sino tayo. Minsan, itong mga hari, may mga pangyayari sa kanila na kung hindi nila gagamitin itong manifold wisdom of God, magtataka sila at ang mga tao, who's God sila. Bakit naman siya? Kala ko ba siya ay sugo ng Diyos? Pero kung minsan, kapatid, kung malilinlang ka ng prince of the power of the air, ang tatanong ka sa Diyos, Lord, bakit ganito? Kahit ganito pakaramdam ko. Yan may gusto ipaalam ng Diyos. Marami sa atin. Dito sa group chat natin. Marami. Ilang linggo na. Ang hininga nila ay hininga ng sanglibutan. Pero alam nila, greater truth. Tinatanong ko ang Lord, Lord, bakit ganito? Tinatanong ko, siya ay ang buhay ko. Gusto ko ipalam sa inyo, kapatid. Minsan isang gabi, hindi ako magkamali, may mga 10 araw na. May pinakita sa akin ng Panginoon. Mga numero.
Numbers. Mga bilang. Malinaw. Makikinig ka, kapatid. Kung narinig mo ako ngayon, iwanan mo na. Iwanan mo. Dahil hindi tayo mapapabuti diyan. Iwanan mo paging alipin. Hindi ka makahinga ng gusto. Hindi ka makalipad. Ang lipad ng agila. Iwanan mo. Iwanan mo! Patayin mo ang espiritu na yun. Tama na ang ilang taon. Kaya nandito tayo sa araw na ito dahil gusto natin lumipad ang lipad ng hari ng mga ibon. Iwanan na natin kung ano-ano mga ideas. Ano-anong kaalaman, katauhan na patuloy natin niyayakan. Alam mo ba na nasa Korinto, kapag ikaw ay nasa fivefold ministry na totoo, ito ni Pablo, ipadadama sa iyo ng Lord physically ang kalagayan ng mga members ng katawan ni Kristo. Para sabihin mo sa kanila, hanggang kailan tayo gumising, kapatid? Hanggang kailan tayo manatiling nakagapos at alipin? Hanggang kailan tayo maging adopted sons? Kung sana ako ay hiwalay sa inyo, kung sana hindi tayo magkaruntong, hindi ito padalaman ng Diyos sa akin. Pero karuntong kita, kapatid, kahit hindi mo napapaniwala. Nag-ugat ka sa akin. Magkaruntong ka. Hindi nyo maurawan, marahil, at hindi ko rin masasabi kung sino-sino kayo. Yung sapat na sana ang panahon na ginugol natin sa paging alipin. Tama na pagiging baby. Matagal na tayo nagturuan. Mula pa ng Marso. Hanggang ngayon, may mga chat pa tayo. Minsan nakinig ka. Minsan nainis ka. Pero alam mo, tumiti mo sa puso mo. Ngayon sa gabing ito, sasabihin ko sa iyo, damang-dam ako. Tinatapos ng hininga ng Kristyanismo. Please, itigil mo. Tama na yun. Managumpay na tayo, kapatid. Managumpay tayo. Ikaw at ako isa. Karugtong tayo. Hindi mo pwede itago sa akin. Dahil kung anong naramdaman mo, anong sitwasyon mo, naramdaman ko dahil isa tayo, kapatid. Puntahan nga natin yan.
Marami tayo sana magbasahin. Galatians chapter 3, verse 20. Huwag kayong magagalit sa akin. Dahil itong mga tinuturo natin na akala iniinsulto ang ating doktrina. Tingnan natin ang ating history sa ating ministry, kapatid. Minsan mayroon, minsan may kaluwagan, minsan wala. Sabihin natin, ngayon talaga ang buhay Kristiyano. No. Hindi ganyan ang buhay ng hari, kapatid. Walang hari na ganyan. Pakinggan natin ito. Galatians 3:20. Now, a mediator is not tingnan mo dito sa King James, naka-italic ang sunod na salita. A mediator. Ibig sabihin, wala sa original text. Kung babasahin natin, alisin natin yan. Ganito ang masasabi sa King James. Now, a mediator is not of one, but God is one. Tagalog na, Tisina. Anong sabi sa Tagalog? 2:20. Ang natin Tagalog. Galatians 3:20. Ayan. Now, a mediator is not a mediator of one. Pinos natin siya. Pero hindi siya, ito, kung tingnan mo dyan sa original mo, bago mo i-post dito at Sina, pag pinost mo na kasi na wala ang italic, pero dyan sa pagkasulat sa iyong Electronics Bible, palagay ko, kung tamang King James Version niya, ang nakalagay lang dyan, now a mediator is not an a mediator, ay italic. So kung alisin mo yun, dahil wala sa original text yan, ang pagkasabi, dito, now a mediator is not of one. Ibig sabihin, pag mediator ka, namamagitan ka, hindi pwede magitan ka, isa lang. Paano pamamagitan? Isa. Kailan dalawa, o tatlo, o higit pa, namamagitan ka sa kanila. Pero ang sabi sa King James, now a mediator is not, isabi na natin ang italic. Now, a mediator is not a mediator of one, but God is one. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa. Datapot ang Diyos ay isa. Ano ibig sabihin? Sabi kanina sa Revelation, siyang simula ng mga hari sa lupa. Prince of the kings of the earth. Siya din ang firstborn from the dead. First begotten of the dead. At siya rin sabi niya, the Alpha, the Omega, the beginning and the ending, the Almighty. Si Kristo po, namatay sa krus. Nilibing, kasama mo, kasama ko. Ang inilibing, ipinako, inilibing, pinatay, ay ang luma nating katauhan na tao lamang. Hindi pa pwedeng hindi mamatay si Kristo Jesus.
Dahil hindi niya pwedeng tubusin ang mga tao na may katawan, pero espiritu. Kaya hindi pa pwedeng tubusin ang mga diablo dahil wala silang katawan, ay hindi sila pwedeng mamatay. Tanging espiritu na may katawan ang pwedeng mamatay. Ulitin ko. Tanging espiritu na may katawan, ganito ang pwedeng mamatay at pwedeng tubusin. Kaya ang Diyos, ang katawang tao, para siya'y mamatay, para sa iyo at sa akin, He became like His brethren. Ikaw at ako, upang pagbangon niya mula sa patay ang lahat ng kapatiran ng iisa ay bumangon. God is one. Ang tagapamagitan ay Diyos. Namamagitan siya sa Diyos na iisa. Malapit na rapture, kapatid. Ang 666 nagkukumahog na. Diyos ng sanglibutan. Ang dragon, umatungan na. Si Kristo Jesus na mediator ay namagitan sa iisa. Ngayon ang sinabi doon, nilagyan ng italic. Dahil ang pagkaunawa natin, pag siya ng tagapamagitan, ay sa dalawa o isa. Pero ang sinasabing mediator na si Kristo Jesus, firstborn from the dead, the Prince of the kings of the earth, iisa sa Diyos. Inuha niya iisa sa kanya. Iisa sa Diyos. Ikaw at ako. Hindi siya namagitan para sa tao at sa Diyos. Hindi. Ang tao lamang, pinatay na. Kasama sa kundi. Hindi yun. Hindi siya namagitan doon. Unawain mo. Lahat ng tao lamang lahi ng unang Adan, kasama si Adan, pinatay niya sa krus. Ilibig niya. Dahil hindi doon siya namagitan. Namagitan siya sa iyo, sa akin, na Espiritu. Iisa ang Diyos. Ikaw at ako, bago palalangin ng sanglibutan, iisa sa Diyos. He chose us in Him before the foundations of the world. Yun ang pinamagitan niya. Ngayon bumangon ka, kasama niya, at siyang simula. Pangiging hari mo. Iisa ka niya. Naganap ang sinasabi, iisa ang Diyos. Kaya siya namagitan. Dahil ang mga Diyos na tulong na isa naman. Kailang bumangon. Masakit sa Diyan. Matthew chapter 4. Hindi tayo katapos. Pag umarap ka sa salamin sa gabi ito, kapatid, ituro mo ang salamin. Ituro. Ituro mo sinabi sa Korinto. Kapag nagbasa mo sarili mo sa Bible, sinasalamin mo sarili mo from glory to glory. What a mystery.
What a mystery, guys! Matthew chapter 4. Pagkatapos iiyak tayo sa Lord, bakit ako pa? Bakit mo pinahintulutan ito, Panginoon? Kabuti ko naman, tao, dami ko natulungan. Kasi ayaw natin umalis. Daral tayo kagabi. Galatians chapter 4. Kahit ikaw daw may-ari ng lahat, Panginoon ka. Kung patuloy daw tayo maging paslit, hindi daw tayo naiiba sa isang alipin. Yan lang ang tanong ng mga alipin. Tingnan mo rito, chapter 4. Gusto ko maunawa natin ito. Then was Jesus led up of the Spirit unto the wilderness, chapter 4, verse 1, to be tempted of the devil. Ang banal na Espiritu Santo mismo ang gumabay, umatak kay Kristo Jesus doon sa ilang. Lumakad si Jesus doon, papunta sa ilang. Hindi natin alam kung ilang araw niya nilakad. Sabi nila, bigla na lang lumipad si Jesus doon na paroon. Eh, pwede siguro. Importante, nakatay sa wilderness. Ang banal, walang bahid nulis na Espiritu ng Diyos. Mismo, ang nagdala kay Jesus, ang gumabay, patungo sa disyerto upang tuksuin ng Diyos. Pakinggan mo mabuti, kapatid. Verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. Hindi ka pwede mag-fasting, kapatid, nang walang leading ng Holy Spirit. Kung makikita mo ang senaryo ng pelikula na ito, hindi siya tinukso ng diablo, kapatid. Basta-basta. Niled muna siya ng Holy Spirit mag-fasting. Partida pa, kapatid. Partida. Alam ng diablo at alam ng Holy Spirit. Magpa-fasting siya. Kailan sa 40 days, gutom, hinang-hina ang Panginoon. Doon. Hindi siya tinukso ng diablo ng unang araw, pangalawa, pangatlong araw, pangalawang linggo, hindi. 40 days. Siya po ang Prince of the Kings of the Earth. Siya ang simula ng mga hari sa lupa. Siya ang puno. Tayo ang sangka. Sa ika-4 na pong araw, saka dumating, sinimulan. And, verse 3, when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Ang mediator, kapatid, ng tagapamagitan, tinukso. Kung mabasahin mo lahat, hindi siya natukso. Ang mediator ng tagapamagitan na Prince simula
Yun ang mediate na magitan. Para pagbangon mo at pagbangon mo. Alam mo, nakarugtong ka sa simula ng lahi ng mga hari. Hindi ka kayang. No weapon formed against you shall prosper. Walang panunukso na pwede managsal. Dahil ang mediator, hindi nang mediate sa mga tao lamang. Hindi siya nang mediate, hindi siya nang manghitan. So hindi niya kaisa. So hindi niya kalahi. So hindi siya ang simula. Sana nakita ko. Kaya kung may mga ganitong pakiramdam, mga tinawag ng Diyos, ikaw at ako magkarugtong, kapatid. Ikaw at ako. Kung ako ang preacher, ako namamahayag dito. Sa akin, ipadadaan ng Diyos ang pagsabi sa iyo na ang tagapamagitan natin ay kaisa natin. The mediator is not mediating for two people. He's only mediating for one. Ikaw at ako, ang Almighty Isa. Siya yan. At pinakita sa atin ng mediator. Itong demonyo na ito, the devil, Satanas mismo. Hindi ka kaya, kapatid. Kung tumayo ka bilang hari na siyang mediator na simula ng pagiging hari natin sa lupa. Iisa nag-mediate siya sa iisang Diyos. Ama, siya, banal na Espiritu Santo, kapuspusan mo! Dahil ikaw ang katawan at buto. Ngayon, nag-mediate siya, namagitan siya sa iisa. God is one. Dahil kailangan maghari ang Diyos sa lupa. Minsan umiyak ako. Ang pinadamdama sa akin minsan may pinanalangin akong may kanser. Halos 3 buwan ko na siya binabalik-balikan. Hindi siya gumagaling. Bata pa. 42 years old na babae. Katanong ako sa Lord. Ang panahon na yun, hindi ganito ang wish ng Lord sa akin. Nang sa napapunta ako sa isang medical examination. Dahil abroad ulit ako. Tapos nakitaan ako doon sa tawag nila kami. Meron daw bato ang akdo. Ano pa nagkabato? Posible. Posible. Di ko alam kung ano daw. Hanggang sa Biyernes na naman. O Sabado yata. Pinunta ko na naman siya. At sinabi ko sa kanya,
Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng Lord. Pero may sinabi sa akin, may bato raw ako. Umiyak ang babae. Abdo mapait. Andiyan ang asawa niya sa katabi. Mga anak niya dito, dalagang binata. Di, dalaga ang kanyang panganay. Panahon na yung mga 18 o 19. Iyak siya. Sabi niya, Pastor, ngayon ko lang sasabihin. Hindi alam ng asawa ko, mga anak ko. Bata pa ako, sabi niya, pinabigay ako ng nanay ko sa lola ko. 8 kami magkakapatid. Ang lola ko, lupit. Sabi, doon ako lumaki. Kahit umuulan, umiinit, pinatindid na niya ako, sumusuko, sabi niya, paninda. Ang mga kapatid ko, hindi dumanas na ganyan, sabi. Pero bakit ako pa? Nagka-cancer. Sabi ko, patawarin mo na lang po sila. Pastor, hindi ko kaya. Hindi ko maalis yung puso ko. Ang mali ko, hindi ko pinilit. Hindi ko pinilit. Matay siya kapatid. Ngayon may pinararamdaman naman ang Lord sa akin. This time hindi isa. Marami kayo. Pero ipipilit ko kapatid, ipipilit ko sa gabi ito. Ipipilit ko. Luwagan mong hininga. Hingayin mo ang pneuma, wind of the Spirit. Huwag ang hangin ng prinsipate. Ang hangin ng sanglibutan. Kapatid, please. Wala nagkakatawan sa mga preachers. Nakikinig kayo, anak ko. Minsan, hindi minsan, nakita niyo kabutihan ng Diyos. Nakita ninyo. Hindi kayo pwedeng linlangin ng kabutihan ng Diyos. Nakita ninyo. Katulad ni Toto, na magulang niya, nakita kung gaano kabuti ng Diyos. Binalik ang buhay ng kanyang anak. Pero bumalik sila sa wilderness, sa ilakan, na hindi alam na sila'y makahari. Natangay sila ng tukso. Hangin. Nagsangling ito. Namatay yung bata. Ito mga pangyayari na ito, nagpa-flashback sa akin. Hindi pwede mangyari ulit. Hindi pwede. Pastor ka man. Worship leader ka man. Musician ka man. Pati, please. Huwag na mangyari ulit. Ng araw na. Karugtong kasikitan. Si Kristo ang ating ugat. Hindi pwedeng ang may nangyayari sa iyo ganyan na hindi mag-register sa akin. Please, kapatid. Please. Huwag natin sayangin ang pag-ibigalik natin. Lumakat tayo na tayo. Anong katid natin ang tinago ng Diyos? Dahil tayo lang may karapatan upang tayo maluwalhati. Sabi ni Kristo, para maging isa kami, katulad ng isa tayo, Ama. Ang kaluwalhatian ko, binigay ko sa kanila.
May kalawalatian tayo ba rin? Huwag natin ipasakop sa kadiliman ang kalawalatian. Dapat ko, hindi ka pwede magsinungaling. Kaya ko sinasabi ito para sa ating lahat. Kung siya nakita mo na kung gaano kabuti ang Diyos, nakita mo pinagaling si ganito, pinagaling si ganon. Mahal mo sa buhay, ganito nangyari. Puri ng Panginoon. Pero nasaan ka? Nasaan ka na yun? Kung hindi ko naman ideklara, hindi ko sasabihin ito kapag paano kung matulad tayo ulit. Dahil hindi ako responsable ng panahon na yon. Iniwan ko siya. Dahil akala ko, matigas ang ulo niya. Maghugas kamay ako. Para kung sinabi, tapos na trabaho ko, wala akong magkagawa. No, hindi na kayo ganun, kapatid. Hindi na ganun ngayon. Wala na mangyayaring ganyan. Gumising tayo, kapatid. Gumising tayo. Amen. Hari ka. Hindi natin puputulin yung serye nito. Bukas ganito pa rin serye nito. Ngayon sa magising tayo. Father Almighty, salamat po. At nadeklara ko. Naipahayag ko at hindi ako titigil. Hindi katulad noon. Ilalaman ko pagiging magkarugtong namin. Ano man pinadanaman mo sa akin, kailangan ko masakit ang dapat masakit. Dahil ikaw I am Savior na sa amin. Ama, salamat at narinig sino man sila, kilala mo. Iisa kami, iisa tayo. God is one. Ang mediator na ganap na ang kanyang trabaho. Hindi kami pwede din lang inaulit. Kailangan. At hindi ako papayag naman. Ang nangyari noon, hindi na pwede mangyari ngayon. Iisa kami ng DNA. Isa kami ng lahi. Masakit sa kanya, masakit sa akin. Mula sa gabing ito, I call heaven and earth that I release the law of liberty sa lahat ng mga lahi ng Diyos sa gabing ito in Jesus' mighty name. Salamat, Ama. Pinaganap na. I rebuke every disease, every spirit of infirmity in the mighty name of Jesus. Ikaw, Prince of the power of the air, I rebuke you. Umalis ka sa hininga ng bawat anak ng Diyos na nakikinig. Dahil ang aming hininga ay wind of the Spirit of God. In the mighty name of Jesus, I release this wind. Father, salamat po. And your wholeness is released, for we are one. In the mighty name of Jesus Christ, our righteousness. Father, we give you all the glory and honor. Salamat ulit, Abba, Daddy. Kaya naman hindi tayo nag-iwalay. Inuluwalhati ka namin sa pangalan namin katuwiran. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Nasabi sa akin ng Lord, ang ilan ay nasa labas ng bansang Pilipinas. Hinahabol nilang hininga nila. Kinakapos nila. Please, kapatid, punarin mo ito.
ilaman mo pagiging life-giving spirit natin. Hindi tayo kinakapatid na. Tayo nagbibigay ng hangin. Tayo nagbibigay ng nyuma. Tayo nagbibigay ng spirito kanina. Life tayo ko rin na. The life-giving spirit. Sa labas ka man ng bansa, namandam ako. Hindi nagkakamali. Salita ng hari, kapatid. Bumangon ka bago ka umuwi sa Pilipinas. Itayo mo ang ating lahi. Espiritu na bibigay dito. Sapat na panahon. Sapat. In the fullness of time, God sent forth His Son upang tawagan natin siya. Aba, Daddy, dahil tayo mga hari ko. Adopted son. Guys, mga kamag-anak nyo sabihan, alam nyo kung sino-sino. Sabihan, napakabuti ng Diyos. Ay, may mangyari. Na nangyari ng mga kasama. Abutin nyo sila at sabihan, huwag nyo tulugan. Ipilit natin ang ating karapat. Amen? Angels of God, thank you for your services. Thank you. In the mighty name of Jesus, I give you all the thanks. Salamat sa inyong trabaho. Patuloy niyo trabaho, guys. Alright, guys. See you again tomorrow. Good night. You are blessed. You are blessed. We are blessed. Amen. Napasubali. Good night, guys.